Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi. Gabi ng Misteryo. This is a war between light and dark. Rini-revive ni Sir Ray Sibayan yung kanyang more or less yung kanyang consciousness. With the power of God, umalis ka rito sa babaeng ito. It's a war between good and evil. It's a war between Christ and Antichrist. This supernatural war is a fight to the finish. Spiritual warfare. Ano ba ito? Sinasabi sa taong ito, 2025, ay magiging mas matindi ang spiritual warfare. Ito marahil ay banggaan ng mga nasa liwanag at sa kadiliman. Dapat ba natin itong katakutan? Ano ba ang dapat nating gawin? Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. The propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa spiritual warfare. Ano ba ito? Ito ba ay labanan ng mga masasamang elemento, masasamang espiritu, at ng mga mabubuting espiritu? Ito ba ay labanan ng mga gumagawa ng kabutihan, laban sa mga gumagawa ng kasamaan? Ito ba ay nangyayari sa physical? O maaring nangyayari ba ito sa spirit world? O maaring sa astral reality? Ano ang dapat nating paghahandang gawin para tayo kayang-kayang harapin ang mga sinasabing mga dark forces? May mga bisita po tayo ngayong gabing ito na magbibigay sa ating lahat ng mga impormasyon, ng mga tip. Ano bang dapat nating paghandaan? Ano bang paghahanda dapat nating gawin para tayo makaharap sa hamon ng mga dark forces? Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Ozzy. Mamaya, abangan nyo ulit kami sa DZRH, Gabi ng Misteryo, kasama si Sir Ray Sibayan. And may mga ibang participants din na mag-share about sa topic na paano ba natin paghahandaan ng mga dark forces at paano ba natin ba ito mapoprotektahan ng sarili natin, paano natin may integrate yung mga atake from outside of us. Hello everyone, this is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services, and again, inaayahan ko kayo sa DZRH mamayang gabi mula 10 to 11 p.m. at kasama natin si Sir Ray Sibayan sa Gabi ng Misteryo at ating pag-uusapan kung ano nga ba itong spiritual warfare at kung ano po ba yung mga dapat natin gawin, paano tayo makakapaghanda dito at paano natin haharapin ang mga dark forces. At muli, inaayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo sa DZRH kasama natin si Sir Ray Sibayan mamayang 10 to 11 p.m. Kita Kids! Magandang gabi po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Dr. Jo Velasano po ito. Mamayang gabi, alas 10, Gabi ng Misteryo. Napakaganda po ng ating talakayan. Ito ay tungkol sa dark forces. Paano po ito pinaghahandaan? Totoo ba na mayroong dark forces? At kung sakaling tayo ay sinusubukan nila, paano natin po silang hinaharap? Magkita-kita po tayo. Namaste everyone, this is KJ ng Spiritual Guide Philippines. Inaanyaya ko po kayo manood sa Gabi ng Misteryo with Ray Sibayan at ang ating pag-uusapan, paano nga ba maging handa sa oras na makasalamuhan natin yung mga dark forces. At ang alignment ng 222, ayan po ang ating tatalakayin sa Gabi ng Misteryo, Sabado, 10 to 11 p.m. Namaste everyone, God bless. Hello po sa lahat. Ako po si Elias Pascasio, isang psychic healer at paranormal researcher at Reiki practitioner. Iniimbitahan ko po kayo na manood at makinig ng Gabi ng Misteryo ni Brother Ray Sibayan
ngayong Sabado 10 to 11 p.m. Ang ating pong pag-uusapan ang tungkol sa spiritual warfare. Paano po ba natin ito mapaghahandaan? Yati pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng programang Gabi ng Misteryo. Naku, ngayon pong gabi ito, ano po? Abay, tayo po ay mag-uugnay tungkol po sa totoo nga ba na mayroong spiritual warfare? Ha? Paano ba natin ito paghahandaan at tayo ba'y handang sumagupa? Pwede bang gano'n? Hindi mo pwedeng pwede na lang mag-usap at huwag na lang maglabanan, ano ha? Kaya lang, siyempre, kapag magkaiba ng enerhiya, magkaiba ng polarity, nagbabanggaan yan, ano po? And of course, malaman din natin kung ano nga ba ang mga pamaraan na maaari nating gawin. Meron ba tayong dapat na gawing ritual o meron bang mga panalangin o dasal na pwede nating gamitin? Of course, mabisa pa rin yung ating direktang panalangin sa ating pong lumikha kapag tayo nakaramdam ng panganib mula sa spirit world. Ano ha? And tonight, mga kaibigan, natin na pong i-welcome ang ating mga resource person sa ating programa. Ating muling i-welcome sa ating program. This time ay live sa studio si Uzi. Yan, Brother Uzi Sonkuyan ng Spiritual Guide Philippines. Brother Uzi, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Magandang gabi po. Okay lang naman po. Ito po, pinaprocess yung mga kailangan natin i-share na wisdom sa mga tao. Oo, para naman mapakinabangan natin mga kababayan, yung mga nakikinig ngayon, yung mga nanonood ngayon sa ating program, Gabi ng Misteryo. No? Babalikan natin si Uzi, mga kaibigan. Ngayon, natin namang i-welcome. Siyempre, nagbabalik din si Brother Elias. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Sir Ray. Mga kamisteryo, magandang gabi po. Ayun, salamat po sa pag-invite. Ayun, kumusta ka na? Ganun po, marami pa rin pong kalaban. Ha? Marami kalaban? Opo, yung mga dark forces nga yung sinasabi natin. Talaga, syempre, oo, ayan, hindi naman talaga may kakailan na talagang mukhang mapapasabak tayo ngayong taong ito, ano ha? And of course, mga kaibigan, atin namang munang i-welcome sa ating Zoom si Ma'am Jo, si Dr. Jo Villasano, direct live from Russia. Ma'am Jo, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Wala pong audio. Yan. Nasa studio. Naririnig niyo po ako? Yes, Meron po akong audio? Opo, okay na po. Maliwanag. Okay. Maayos naman po ang kalagayan dito sa Moscow. Isang linggo na rin ako sa ating magandang bansang Pilipinas. So inaanyayahan po natin ang ating mga gabay na liwanag para tayo po ay may kasama ngayong gabi sa atin pong pakikiharap o pakikiugnayan sa mga iba-ibang dimension na spirit, sabi natin ay dark forces na hindi naman natin kailangan katakutan kasi bahagi sila ng creation. Magandang gabi po sa lahat ng mga kamisteryo sa buong mundo. Ayan. Thank you, ma'am. And babalikan kita, ma'am. And of course, balik po tayo dito sa ating studio. Nandito sa ating harapan si Brother J mula pa rin si Spiritual Guide Philippines. Brother J, muli, welcome sa ating program. Namaste to everyone. Hello. Namaste. Yun. So, atin po tatalakayin is napakaganda po ito. So, naway marami pong makinig po ngayon. Ayan, oo. Pinoprocess na natin ating mga isipan. Opo. Sa ating mga utak. At mukhang meron namang aalalay sa ating ngayong gabing ito. No? Alam nyo na, kapag ongoing ang ating programa, may mga beings na biglang dumarating. Yes, opo. Si CJ, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo.
Kamisteryo. Kumusta ka na, CJ? Hello po sa mga kamisteryo natin, sa mga nanonood po, and thank you for having me again once again, sir. And ayun, kaka-recover ko lang ulit from the DNA upgrades. Oo. So totoo pala yung ano, no. Well, marami nagsasabi na marami silang nararanasang mga sakit sa katawan, masakit ang ulo, yung iba'y nagdudual. Brother Jay, ano ba ito? Ito ba'y talagang masasabi natin na ongoing yung process na ina-upgrade ang DNA ng human beings? Yes, kasi ako po ay also na-experience ko po ito na parang halos hindi ako makatayo. Pero ang effect nito is more on the spine kasi nga sa DNA. So yung kundalini natin? Yes, sa kundalini. So nililinis siguro yung kundalini natin kaya na-apekton yung physical body natin. So bagay, itong mga nakalipas na mga linggo, sobrang sakit ng ulo ko. Iniisip ko baka puyat lang ako. Actually, hindi lang yan. Hindi lang physical body, pati yung mental health natin is prepared po yan. Talaga? Yes, opo. Pero ang malungkot lang nun, yung iba yata kapag may attack sa katawan, ay hindi nakakasurvive. Yes, marami po nun ngayon. At nangyayari po talaga ngayon. At meron pang mga balita na biglang nagpapakamatay. Suicidal. Kasama ba yun sa proseso, sa palagay mo? Yes, kasama po siya. Ha? Kasama po yun. Wow. Apo. Yung mga Koreano, no? Marami. Diyos mo yun naman, no? Well, ipanalangin na lang po natin pag mayroon pong mga sumasakabilang buhay. Ano po? Pero of course, naharap po tayo sa matinding sabihin natin mga pagsubok at proseso para sa ating ascension sa ikalimang dimension. Ano nga. And of course, mga kaibigan, yung napag-usapan nga natin, unang-una, spiritual warfare. Ikaw, Brother Elias, ikaw ba'y naranasan mo na ba yung ganitong senaryo na mayroong nakipagpambuno na tayo sa kabilang puwersa? Doon sa paggagamutan talaga normal po yung tinatawag na kumbate, no? Yung pakikipaglaban. Pero yung ikaw as individual, kung paano mo siya na-experience, yung wala ka namang, alam mong walang tao, pero parang alam mo na merong gumagalaw o parang umaano sa'yo na sumusundot sa'yo. May sumasakit dito sa likod mo. Yung sinasabi ni Bro Jay na bigla na lang sumasakit o biglang umaano. Dalawang klase kasi yung spirit, merong good or bad. Okay. So pag good, alam natin nag-upgrade tayo na maganda yung nafe-feel natin na good. Meron na yung bad. Syempre pag bad po normally pangit yung ating pakiramdam. Mararamdaman mo naman yun kung hindi maganda yung epekto sa iyo, di ba? Katulad kanina, natulog lang ako. Saglit lang, mga 5 minutes lang. Nakaramdam ako, nabangungot ako ganun kabilis. Saglit lang. Tapos ramdam ko na may humawak dito sa kamay ko na parang matulis yung kamay. Matulis ang kamay? Yung merong parang mahahabang kuko na something. Sabi ko, wala naman kaming pusa. Pero sabi ko, yun yung topic, natulog ako. Saglit lang, para ka lang na-nap, saglit. Tapos yun agad yung na-experience ko. Sabi ko, parang alam ko kasi meron pero hindi mo nakita kung sino yung humawak? Nakita ko yung parang kamay niya na kamay lang niya? Yung kamay na mahaba. Pag tingin ko gano'n, nawala. Sasabi ko, pero yun parang half sleep, half awake. Parang astral siya. Baka may hinahata ka sa astral. Hindi para makipag-date sa'yo sa kabila. Ay hindi alam kong pangit siya kasi pangit yung kamay kasi maitim. Sabi ko iba yung gusto niya mga hinawakan ako dito, parang nakalbot niya ako dito sa kamay ganito. Talaga? Sabi ko iba masakit ramdam ko yung parang nakalmot ng parang physical din, pero ramdam mo sa spirit. Ayun. Na may something. So hindi mo naman siya kinounter attack? Hindi naman. Alam ko kasi may mga kalaban akong magkukulam ganun ba? So siguro may ganun. Marami kang friends yung mga mangko kayo talaga. Chill lang kayo kamo. Sabi ko mukhang umaatake sila pag alam nilang tulog ka or something, di ka nag-meditate. Yun yung pag-atake nila na hindi mo alam And doon sa pag-atake, Brother CJ, actually lahat tayo pwede tayong ma-attack, lalo sa pag matutulog tayo. Ano yung ginagawa mo to protect yourself kapag matutulog ka? Before I sleep po is
nagme-meditate ako, nagpe-pray, and nagcha-chant po ako ng mga mantras before sleeping para pure yung mind. Kasi pag pure po yung mind, hindi po nila napapasok yan. Anong mantra yung ginagamit mo? Marami po. Hare Krishna. Kasama na ba yung Om? Yes po. Om Namah Shivaya. And mga ibang mantra sa iba't ibang deities na to protect, mga ganun po. Ikaw ba, Brother Jay, ano yung paborito mong chant to power up yung yung shield mo, yung energy mo? So, madalas sa akin isa yung Om Mani Padme Hum at yung Mani Padme ang Buddhism, emptiness. Yan. Tsaka yung tinatawag natin na Hare Krishna, the oneness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yeah. So, kanta yan ng Beatles, Yes, apo. Diba? So, pag nagchachant ako niyan, I feel protected and then I feel calm at then I feel yung energy ko is naka-high. So, ibig sabihin pag naka-high, tumataas yung vibration mo. Yung vibrations natin ito, pag umangat to, is hindi tayo gano'ng tatama na attack kasi nasa lower yung mga attack So yun no, dapat itaas mo yung frequency mo para mawala yung attack. So yun nangyayari sa iyo, Brother Elias. Bumaba yung frequency mo kaya merong atake. Siguro dahil pagod ako o something. Yes. Pwede yun. Yan, at least meron ka ng idea, ha? Pero anong prayer ang ginagamit mo kapag meron kang ganitong mga nararamdaman na attack sa iyo? Madami naman, pero normally yung kay Saint Benedict talaga. Isa yung sa mga prayers din yung gamit ko. Krus sacra sahit mihilos. Yun ang ginagamit. Pero yung ama namin... Tapos kapag gusto mong palayasin, Vade Retro Satana! Ganun ba yan? Yes. May ganun, may kumikidlat-kidlat pa yun yung effects nun, ha? Pwedeng ama namin, pero ang Latin. Mabisa din siya. Pater Noster. Pater Noster. Nakalimutan ko na yung Latin nun, ha? Yun ang isa sa mga normal ginagamit ko. Anyway, so si Brother Ozzy, so far, we're discussing yun mga iba't ibang mga chants, mga prayer. Ikaw, personally, ano yung ginagamit mo? Personally sa akin, para siyang visualization siya na ano ka ng Merkaba. Parang visualize mo na nasa loob ka ng isang Merkaba. Merkaba, yung nasa loob ka mismo, ano? Yung Merkaba, ano to, di ba? Divine... white light. Yes. Divine light, divine vehicle. Ha? Tapos yung since triangle yung po yung shape niya. So parang lalagay ko dito yung mga prayers ko, lalagay ko dito yung mga gusto kong i-protect, yung mga protection ko bago matulog. Tapos so parang visualize kong umiikot siya, tapos ilalagay ko siya sa heart ko. Tapos yun po parang mas peaceful na yung tuloy-tuloy na sleep ko hanggang sa pagkagising. May mga nagsasabi na yung ganito kapag we pray and we chant, then haluan natin ng visualization. Hindi lang ba nag-i-imagine lang tayo? Iba po pag kasi kung alam mo kung ano yung sacred geometry na yon, alam mo yung functions niya. Mas nako-connect kayo sa sa frequency ng shapes na yon. So kasi depende din siya sa intention. So kahit ano naman yung isipin natin, as long as ito yung intent natin, yun din, mag-work naman siya as long as pure. Ayan, at least meron kayong mga idea, no? Naku, dami na natin mga nakatutok sa ating program. Yung mga nakatutok sa atin, huwag niyong kalilimutan. I-share ang ating discussion tonight at tayo'y pipili ng isa sa mga viewer natin para magkaroon kayo ng Misteryo Guardian Crystal. Ayan. Maganda. Di ba? Ikalat natin yan para makatulong sa ating mga kababayan. Actually, nireprogram ko uli yan, na-reactivate uli natin with more powerful energy, na sinamahan pa natin ng Reiki energy. Si Ma'am Jo, Dr. Jo, Ma'am, so far, kapag kayo po ay tinatanong, kapag may mga psychic attacks or may problema, ano yung unang-unang isinasagot po ninyo, Ma'am Jo? Unang-una, Ray, yung kliyente natin, aalamin ko kung saang liwanag siya nang gagaling. Pag Buddhist o kaya nasa Muslim faith o kaya Hindu faith, ibabalik ko sila doon sa thread of light, yung practice nila, kung paano sila bumabalik sa kanilang original program sa cosmic field na love wave yun
Kung wala naman po silang faith, ay tinuturuan ko sila na pakiramdaman nila yung kanilang Panginoon na araw, yung sinag ng araw. At ibinabalik doon sa elemento ng yung buong katawan nila. Parang paramdam ko sila na ang lahat ng elemento nila sa katawan ay naka-harmonize. Iisa lang pong tool ang itinuturo ko sa kanila, yun din po ang aking practice. Kasi hindi naman po tayo pwede magpalayas, mag-exercise, o makipag-away sa iba-ibang dimensions kasi may kanila silang vibrations po. Kaya ang batas lamang ay i-harmonize lang natin o yung tao doon sa vibration ng kalikasan o yung cosmic field. So wala pong awayan. Nagbibigay tayo ng respeto sa bawat isa. Kasi mga vibrations lang po yan na kung minsan tayo ay tayong gumagawa, may ibang gumagawa. At bakit nangyayari? Ito po ay may mga lessons po sa atin. So halimbawa may dumating po na sabi nila possessed. Possessed yung tao, nagagalit. So ang nagko-control po sa kanya ay yung espiritu ng galit. Tinuturuan siya na magmahal o magpatawad. So ganyan po natin gabayan. Dahil sa turo po sa akin ni Attorney Mike Suarez, bakit hindi na lamang natin gamitin yung pagmamahal para tayo'y maging kasangkapan na matutunan yung itinuturo. Hindi namin never ginawa na nagpapalayas. At yun din ang itinuturo ko sa lahat ng mga practitioners na meron pong mga sinasabi natin na pagsubok sa iba-ibang vibrations, sa iba-ibang forms ng ating creations. So yung binabanggit nyo, Ma'am Jo, let's say, bawa ganito yung senaryo, no? Nakakita ka ng demonyo. Biglang lumitaw. Ano ipoproject mong energy? It should be the energy of love dun sa demon. Apo, yung pong demon, tayo po ang nag-coin ng word na yon. Galing po yun sa isang Makata na Italiano. At nilagyan natin po ng emotion at saka ng image. Meron akong isang example ng yung quotation na siya ay na-demonize. Nagpamalas sa akin, nagpakita siya sa akin at pinaramdam niya ako kasi nangialam ako doon sa aral sa isang pasyente na pinakialaman ko, hindi ko tinanong bakit siya nagkakaroon ng psoriasis na mamaga buong katawan. Mainit yung buong katawan. So nililinis siya ng element of fire. Tuloy ko siya na ginamot sa panimula kong paggagamot yung early years. Hindi ko pa alam yung mga batas. Ang akin lamang ay compassion. So tinuruan ako noong in quotation na yung demon. Nakita ko siya, nanglilisik yung mata at talagang kumaapoy siya. Ang sinabi sa akin, ito aral sa iyo. Huwag mo agad linisan o gamutin ang isang tao na hindi mo inaalam bakit siya nagkakaroon ng sakit o meron siyang possession. So magmula po noon, yung aral na yon ay lagi ko nang tinatanong, bakit po ang taong ito ay may karamdaman, ano ang lesson, at bakit kayo nariyan? Kung ito naman pong mga dark forces ay nagmamanifest sa mga kanilang bahay o sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuan, bakit kayo nariyan? Ano ang inyong mensahe sa mga taong nakatira? At sumasagot naman po silang maayos. Kaya yun ang sinasabi ko po sa mga kliyente. So, anong gagawin ho doon? Sumagot ng maayos tapos dapat tanggapin yung lesson. Tama ho ba yun, Ma'am Jo? Ano yung lesson nung sakit sa'yo, tanggapin mo yun? Sinasabi ko po doon sa kliyente na, Sir, ito daw ang lesson sa iyo kasi masyado ka daw na naging matapang sa kapwa. Tinuturuan kang magmahal at magpatawad. Itong iyong psoriasis, itong pamamaga ng iyong katawan, pangangati ng iyong mga katawan, ay pinapaalala sa iyo na ang ating katawan ay pagmamahal. Hindi yan galit, hindi yan kung anumang emotion, kung hindi pagmamahal lamang.
Yun, pero siguro yung ating mga babae parang mahirapan silang sakyan yun, Ma'am Jo, no? Pero I think mahirap po. Unti-unti marirealize natin. Nagsasabi na hindi ko yan kaya, Ma'am Jo, kasi merong damdamin ako tao ako, nasaktan ako kailangan akong lumaban. Sabi ko, choice mo yun. Kasi yun ang sinasabi ng katawan mo, ng iyong anghel, na kailangan i-harmonize mo lamang ang iyong sarili doon sa situation na nangyayari sa iyo. Pero mahirap po unawain sinabi ng Panginoong Jesucristo na magpatawad po at magmahal. Mahirap unawain yun. Totoo po yun. Sabi nga ni Master JC, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Di ba? Yun ang sinasabi, ano? Tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Scientific reason yun, Ray. May quantum physics yun eh. Kasi pag yung galit tayo o pinoproject natin ang kaaway, yung kanilang energetic vibration ay parang lagari. Matalas. So pag ikaw din, matalas. Parang lagari, sinukat po nila yan, yung wave niya. Ay parang lagari. So pag ikaw nagalit at lalabanan mo siya, pareho kayong lagari. Pero pag ikaw nag-project ng pagmamahal, pag-uunawa, pagpapatawad, nagiging wave ikaw, Ray, hindi ka tutugma doon sa wave ng parang lagari. Talaga. Ayan, parang ano to, no? Yan din yung principle ng Ma'am Jo, no, ng Aikido. Gagamitin mo yung energy ng kalaban at ibabalik mo sa kanya in harmony. Parang gano'n, no? Pero nadadapa yung kalaban. Ayan. Ma'am Jo, maraming salamat po. And siguro mamaya marami pa tayong mga tanong dito. Ano pa? Actually, marami mga na-enjoy yung ating discussion ngayon sa ating Gabi ng Misteryo. Sabi ni Joro Reyes, good evening po, Mr. Ray. Magandang makinig ho rito. Sana 1 oras, kalahati yung misteryo. 1 oras lang ho. Marilu de Guzman, para po sa mga ordinaryong tao, prayers and keeping up the faith is the shield for protection against negative entities. Ayan. Si Alteo Fala, magandang gabi po sa inyo. Si Tristan Gulay, magandang gabi rin. Si Pete de Los Santos. Uy, i-share ninyo at dapat may hashtag. Ang hashtag ay Gabi na Misteryo at hashtag DZRH, para tingnan natin kung sino ang palad na makakuha ng libreng isang Misteryo GD Cristal. Aquarius Ann, magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Ginny Guy, magandang gabi po. Uy, binabati si Ma'am Jo ni Ma'am Ginny Guy, Marilu de Guzman, Arvin Capasilio, kumusta ka na? And of course, si Zenny Lubigas Jose, watching from Malabon. Ayan, Regina Otero, faith in Him to defeat negativity. Ayan. Ron Ignotente, ganda gabi ka Misteryo. And of course, si Rachel Tacloban. Ayan, si James Alba. Ang dami ayos, ang daming mga interesado sa ating paksa tonight. Si William Zomil, Gio Ambas, John Aldrin Carmanuel. Tanong ko lang po, sabi ni John Aldrin, kung mabisa po ba ang holy water at mga palaspas na panglaban sa masamang espiritu? Brother Elias, yung mikropono mo yan. Na-program po yun. Iba yung binebless ang tinatawag, pero sa atin spiritual, nipa-program natin, di ba? Kaya nagkakaroon ng bisa siya, may blessing or something. Okay. So ginagamit siya para itaboy o alisin yung mga masasamang elemento. Ang katawan natin kasi minsan nag-iiba ang frequency kapag kasi yung mga palaspas na bless yan sa no? Lalo na pag tuwing Holy Week. Lalo na malapit na Holy Week Opo, na-bless po yan. So kahit na naman pong gamit any religious sacred symbol. Basta na-bless or sa atin sa spiritual is na-program. Katulad ng ginagawa nyo sa Guardian Crystals. Ayan. Si Dimitri Silvestre, good evening po, Brother Ray, watching from Dubai ba? Oy, kumusta na kayo dyan sa Dubai? Ano po bang pwede kong gawin para may taboy ang mga negative energies at spirits kung meron man sa lilipatan naming apartment? Brother Jay.
Siyempre, unang-una, mag-cleansing muna tayo, no, sa bahay natin. Pero kasi sa akin, ina-advise ko is kahit anong cleansing din natin kasi sa bahay, kung talaga naman is nasa katawan natin siya, no, dapat dito yung aayusin natin. Gaya po ng sinabi ni Dr. Joe na kailangan muna yung frequency is naka-tune in sa love frequency. So, mas madali yung manifestations ng cleansing kasi damay mo na yung bahay doon basta ikaw naka-okay yung energy mo, naka-tune in siya sa love energy. Saka kung meron kayong maramdaman, dapat ma-harmonize na. Yes, opo. Tama po yun. Well, actually, yan din ang purpose ng bine-bless yung bahay. Yeah. To harmonize yung energy sa bahay. Yes, di-connect ko po. Ayun. Alright. Sino pa Alright. Brother Ozzy. Brother Ozzy, marami mga objects like crystals, malaking bagay ba to purify yung lugar or to protect yourself from any psychic attack or anything about spiritual warfare? Yes po. Kasi ako naman yung sa practice ko, pinag-iipon-ipon ko yung mga crystals ko. Parang gumagawa ako ng altar, tapos gumagawa ako ng mga crystal grids or energetic grids. Okay. Tapos doon, mas pag nag-meditate ako malapit doon, or ayun, parang tools siya para i-enhance kung ano man At pwede mong i-magnify yung energy na yun. Yes po, yes. And then para ma-shield mo yung sarili mo. And of course, you can also use those crystals for cleansing. Ayun, yan ha. Pwede din po siya gamitin pag matutulog ka na para pang shielding din, or kung may iba ka pang gustong gawin, may enhance niya yun sa kahit anong way. Alright. Sa mga nagpa-practice ng Buddhism, di ba you practice Buddhism din, CJ? Opo. Oo. May mga ano sila, may mga mala sila, di ba? Opo. Malaking bagay ba to for cleansing? Opo, for cleansing po sa sarili, yung mga Rudraksha or Japamala po is, yung purpose po ng mga mantra is to purify our mind. Kasi po yung mga, when words is repeatedly speak, nagiging tayo po yun. So, example, yung Hare Krishna. Yung vibration po or frequency ng Hare Krishna is love. So, when you repeatedly speak Hare Krishna, you become love itself. You radiate love, you emit love. You simply become love. So, yun po yung pinaka-way ko na naka-cleanse yung sarili. So, pag mayroon kang mala, dapat sama mo rin ng mantra. Opo, yun po yung purpose para ng mas mala. Powerful siya. Opo. So, yung energy po ng vibration mo, na tune in po siya, and na-embed dun sa Rudraksha mo, and nagra-radiate po yun, nag-radiate sa external. So, yun po yung isa sa mga cleansing. Ganon din ang principle ng Holy Rosary, no? Apo, sa lahat po yan. Catholicism. Apo, lahat po yan. Lahat ng Pero meron kang Holy Rosary, mag-pray ka rin. Importante po, tama yung sabi ni Bro Jay na yung tayo mismo ang mag-imitate ng love, or sabi natin yung white light to power something true divine sa atin manggagaling, kasi tayo yung may hawak nun kahit sabi natin meron kang ganun, kung hindi naman yun umi-effect, di ba? Ikaw yung nagpo-program nun kaya sabi ko, pagka meron akong pupuntahang bahay, unang-una, number 1, dapat naniniwala sila. Ikalawa, dapat sila sumunod, kasi baka nga puro away ang bahay, no? Kaya yung mga negative nandun din sa bahay talaga. Ayun. May nagtatanong dito si June Perez. Magandang gabi po. St. Benedict Medal ay dinadasalan ba para mas lumakas ang kapangyarihan? Brother Elias, ikaw gumagamit ka ng St. Benedict Medal? Apo, meron nga po akong suot dito. So, yan po ay ginagamit talaga kahit sa yung tinuro ng simbahan. Actually, ginagamit ito na sa possession. Sa possession, sa yan po exorcism, talaga, diba? Pag pinatong dito sa ulo, basta't na-bless siya. Meron talagang nagbe-bless ng mga St. Benedict. Maalala ko niya, meron ko sinusuot ng ganyan. Napapaso yung skin ko. Yung pala pag napapasok parang umiinit, meron palang may papalapit sa'yo. May danger pala, meron palang atake yun. May spiritual na papasok sa'yo na bad. Pero hinaharang niya. Hinaharang niya. Kaya may shield yun, nagpo-protect sa'yo. Actually, hindi nung laging nire-recommend ni Professor Jimmy Licao ko pag may problema, no, St. Benedict Medal. Pero dapat na blessed to ng monk ng mga dun sa San Benedict, may mga pari, mga Benedictine priest. Alright, okay. Si Chester Hinesha, nakatutog si Chester, mapagpalang gabi po sa lahat. Transmute the dark into light through love. Yes. Yes, sir. Di ba? Tama po yan. From darkness into light. Di ba, Brother Jay? Tama po yun. So,
kailangan natin i-transmute yung mga negatibong na encounter din natin. Kasi minsan yun yung way ng universe, kaya nga tayong tinawag na light workers, no? Padadalan tayo ng mga energy na kailangan natin i-transmute at mapasa ito sa collective energy. So nga tayo ngayon minsan yung nagiging balance, no, dito sa mundo natin na ginagalawan po natin. So maganda yung transmute na yun at yung perspective natin, check natin lagi yung sarili natin kasi minsan baka na sa atin din yung mali. Yun na, tama yan. May nagtatanong lang, yung bang pag-invoke ng mga divine beings ay malaking tulong ba para makaalalay sa iyo against any psychic attack or attacks from the other side? Ma'am Jo, kayo ho ba'y natanong na kung paano mag-invoke ng mga divine beings like Saint Michael, Saint Gabriel, yung mga angelic beings at yung iba pang mga sacred beings, Of course, si Master JC. Yes, tama po, Ray, na tayo ay dapat merong tinatrust na bigger light than us. Pag tayo po ay nagpakonekta doon sa mga sagradong images, yung archangels, angels, agad nila tayong dinadala doon sa tama natin na programa. Kumbaga, yung ating energetic code na nandito sa planeta, inaakma tayo agad doon sa ating katapat na code doon sa cosmic field na love wave yun eh. Kaya pag tayo po ay nagdadasal sa anumang pong relihiyon, may inuulit-ulit po tayong positibong salita. Meron po tayong mga imahen na trusted natin na sila ay protection natin. Tulad sa aking tinitirahan, masasabi mo na para siyang isang chapel kasi lahat ng mga imahen natin, hiningaan ko ng tulong nasa bintana, nasa sa mga pinto, yung medals ni Saint Benedict at may dala-dala pa ako niyan, Ray. So sila kasi yung parang antena natin. Kumbaga parang pag ginamit natin yung kanilang energetic program, nakalag-in ka doon sa kanilang lakas, agad-agad kanilang dinadala. Kaya importante po tayo na may inuusal bago matulog, bago punta sa mga trabaho, bago nagbabiyahe, doon sa mga liwanag na sagrado. Para agad yung ating vibration po ay naaangat doon sa harmonizing energy. Alam na mga espiritu po ang ating liwanag. Hindi sila lalapit sa inyo o sa atin kung wala silang kailangan na i-manifest na aral. Alam nila kung ikaw ay nagagalit, alam nila kung ikaw nanloloko. Sila ang magmamanifest sa iyo. Kaya kapag tayo po ay nagbabibrate doon sa pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, unconditional po yun eh. Walang consideration kung sino ka man, kung ano, basta ikaw ay nagmamahal lamang at nandoon ka sa harmonizing frequency, ay hindi po tayo pinapaalala ng mga espiritong ito para tayo ay bigyan ng aral. Dahil nandoon tayo sa kanilang frequency na itinuturo. Alright, salamat Ma'am John. Meron lang pinapakita sa akin ng mga friends natin. Yung sa itong heart chakra daw, very powerful daw to na protection. Brother Uzi, tama ba yun? When we meditate and we project the energy from the heart, magandang protection yon. Yes po. So may sinasabi nga po na kasi ang image pinakita sa akin ito daw eh. So we have to project. Sa bagay si Master JC yung Divine Mercy, no? From the heart, no? Yung iba't ibang Sacred Heart, di ba? So ginagawa mo rin ba yon, yung to project the energy from the heart? Yes po. Parang pagka ginagawa ko na po yun, parang yung kahit saan ka pumunta, kahit yung lugar hindi mo feel na parang pangit or puro negative, basta't naka-activate yung heart mo, automatically natatransmit mo yun lahat. So parang may force field na invisible na kahit parang automatically transmutation siya basta. Actually, pag from the heart, it's love lang talaga. Di ba, Brother Jay? Tama po yan. Opo. It's love. Love po yan. Walang condition yun, basta love. L-O-V-E yun lang. Yes, so once na open ang heart chakra natin, hindi mo na makikita yung mga sinasabing natin darkness. Kasi naka-tune in ka na sa love.
Ganun yung power ng love na ito. Kaya minsan talaga ako pag ako yung thinking ko, I don't see darkness na. No, I see love, everything. No. Kasi nga, ang darkness is... Kahit nakakita ka nung isang elemental na may buntot, sabi mo, love. Project ka ng love. Yeah, love. Yayakapin ko pa yan. Baka bigla siya ma-convert, no? Ayan, Brother Elias. Kasi yun ang wala sa mga demon eh. Yun ang wala sa kanila eh. So, they don't know how to love, yung mga demonyo. Ay, aalisin niya nga yung love mo eh. Oo. Kasi sila, hatred, mga negative, lahat ng mga negative, no? So, pag yun ang nilagay mo, dun sila suko eh. Dun sila talo. Fear, yung takot. Kaya pag ramdam ko nga actually pagpapasok ka sa bahay, iba mabigat eh, 'di ba? Nararamdaman natin yung pag pumapasok tayo sa bahay. So alam natin na yung bahay na yun may something doon na hindi parang magulo, mabigat, sakit, ramdam yung sakit ng ulo, iba yung pakiramdam. So unang tanong agad, may away ba dito? May problema ba kayo? So tatanungin mo agad, hindi agad tama yung sabi ni Sister John na hindi agad gagamutin kailangan parang sa doktor, check mo muna. Ano ba yung kaso? Ano bang problema? Kumbagay, muna, idadiagnose muna anong naging problema. Kasi minsan nagwawala agad, hindi yung pala psychological lang, hindi natin alam. Kaya yung iba naman, may mga problema pala. So pagka naalis na, yung lahat ng sinasaniban actually, may galit sila lahat. Karamihan ng mga napoposes. Meron tuloy nagtanong, CJ, sagutin mo raw to. Kapag merong iba kasi nabigo sa pag-ibig. Di ba love din yung dahilan nun? Ayun lang. Paano mo ta-transmute yun into a very positive energy, yung heartbroken, di ba? Opo. Kasi love din yung pinag-ugatan nun eh. Opo. Di ba? Ayun, nangyari sa akin yun and talagang masakit yun. At talagang yung heartbreak talaga nakakababa ng frequency yan. To the point na talagang madedepress ka. So, many of youth ngayon sa mga kabataan na mga na-heartbroken is ang coping mechanism nila to heal is to inom, barkada, to seek saka yung pinakamatindi, addiction na sa droga, no? Yes, yes po. So, for me, ang ginawa ko, since meron tayong knowledge about spirituality, so ang ginawa ko is, since alam naman po natin na yung liquor o mga alcohol is nakakababa. So ang ginawa ko, kasi sabi ko pagka nag-inom ako, pag ganyan-ganyan, mas lalong magda-down, lalong bababa yung frequency ko. So ang ginawa ko, baka lumagpas ka sa lupa, yes, mapunta ka sa impyerno. So ang ginawa ko po is meditation, nagrepent ako. I-raise mo yung vibration mo. Yes po, nagrepent ako, nagpray, and then nagpray and nagrepent ako kung ano yung lahat ng nagawa kong kasalanan, then meditation, prayer, chanting, and then nag-focus talaga ako sa purifying ng sarili. So that's how I heal from being heartbroken, and then nang maganda doon, mas tumaas pa yung frequency. Abay, pwede ka palang maging love guru niyan, Brother CJ, turuan mo sila yung mga nade-depress at nabigo ang kanila sa pag-ibig, Pwede po, pwede. Pwede raw. Oy, maraming salamat. Si Jun Perez, meron siyang tanong dito, Brother Elias. Yung Seal of Solomon po ba protection din ba sa mga demonic attack at witchery forces? Actually, ginagamit po yun. Kasi ngayon lumabas The Seal of Solomon. Opo, lumalabas na po yung mga ganun seal. Madami po yan eh. Iba pa ba yung Star of David? Iba pa po yan. Madaming seal actually. Kasi si Solomon, nakakausap niya po yung devil. Nauutusan niya isa sa mga alagad ng demonyo. So, nakatulong yun sa kanya sa lahat ng mga bagay. So, biri mo bad, pero nakakatulong kay Solomon ng maraming bagay. So, pwede siyang gamitin kung i-invoke mo, wag mo lang sosobrahan at baka magamit mo sa masama. Ganun ba yun? Opo. Kasi demon pa rin po yun. Yung kaya siya, binigyan siya nun. So, dalawang pala yun? Dalawang sides pala yun? Two sides? Nasa libro po kasi yun. You can use it sa... Pero si Solomon kasi maganda yung ginawa niya na meron pa po siyang parang bracelet na nasa kanya. Yung binigay yun ng isa sa mga demonyo na nakakatulong yun para yung talino niya, lahat.
nakuha niya yung gusto niya. Pero sunod, hindi siya gumagawa ng bad. Nauutusan niya. Pero doon yun sa libro ni Solomon. Meron siyang ganun. Alam ko ni Sir Jay yun. Lesser Key. Ayun, Lesser Key of Solomon. Okay. Nandun po yan sa book. Alright, ayan meron na tayong ilang minuto na lang titira, no? 13 minutos na lang. Si John Aldrin Carmanuel, good evening po. Tanong ko lang po yung pagmalakasubang alulong ng aso sa hating gabi. Ang ibig sabihin po ba'y may parating na masamang espiritu or ano? Sign po. Sign ng? It's either may mamamatay. Kasi may pag baka naman nakakita lang naman ng kapwa aso. Hindi po. Pwede siyang nakakita ng spirit or it's either kinabukasan kasi pagka ganun po doon sa amin may namamatay pag nag-aalulong. Kaya minsan di ba ginagawa inaawat yung umaalulong na aso. Pero kay Sir J, lahat sa kanya nga love eh. Kahit umaalulong makasabay ang bahay. Actually, dito, no, pwedeng magtalo dito yung superstition sa yung practical na ginagawa natin. Pero yun kasi ginagawa ng mga tao yun eh. Pagka umaalulong natatakot eh. Natatakot sila pag may umaalulong na aso. Doon nga sa amin, sabi, alisin mo nga yung aso mo, natatakot yung mga nakakarinig. Pero ilipas lang ng ilang araw, may mamamatay. Parang sign yun eh. Baka na makita yung reaper. Pwede po. Na-sign na yun. Speaking of reaper, yung may mga karit na mga entities, Ma'am John, na-encounter na ho ba ninyo itong mga reapers nito? Ito yung tinatawag na mga angel of death, di ba? Kailangan ba tayong matakot sa kanila pag nakita natin sila? Kasi yung mga mahihirap na po sa ICU, na mga hospitals natin, na konsulta sa akin na ready na sila o pinahahanda ng pamilya para mag-exit na sa suffering body, ay yung ang nagmamanifest po yung pagmalapit na. Kaya nasasabi ko na pag kayo ba handa na pamilya na mag-exit ang inyong kapamilya? Opo. So sabi ko sa pangatlong araw ay ready na yan. So, mayroong isa sa kapamilya na may magsasabi sa akin, meron kaming nakita na maitim na tao na parang mayroong site na kako, yun na nga ang sinasabi na angel of death. Kasi kilala, alam ng tao na kung ano yung image na yon. Kaya may nakikita po sila. Warning na malapit na po siya. Sa science naman po, pag yung nakita ng tao na yung kanilang kamag-anak ay madilim na, maitim na. Hindi naman actually na meron nang nakasapi na angel of death. Kung hindi, yung pong aura nung mamamatay na ay talagang umiitim na po yan. Pag tinignan. So nawawala na yung light? Ganun po ba? Wala na pong light dahil wala na yung essence nung kanyang kaluluwa. Sinukat po natin ang kuryente po nila ay nasa 9 counts na lang Tesla unit. Tapos pag halimbawa 3 na lang, meron po ako latest na pasyente na wala namang sinasabi yung doktor kung mamamatay, pero sinabi ko na kung gusto niyo papalawigin ang buhay ng tao ay dadagdagan niyo ang kuryente. Kasi 9 na lang po yung nakita ko. After 1 day, nag-exit na siya. Dahil yung nag-hold po ng ating buhay ay yung kuryente po. Pag wala na po yun, ay siyempre maghihiwalay na po yung ating microchip memory, yung ating soul. Kasi wala na siyang tagahawak na kuryente ng katawan natin. So kapag nakita tayo ng mga reapers, huwag tayong matakot dahil sa hindi naman talaga ikaw ang target. Hindi po. Merong iba. Hindi po. Iba po yung kanilang linalapitan. Ikaw ba, Brother Jay, nakakita ka na ba noon? Parang ano yan, pag lumipad sila, parang tela lang. Naka-encounter din ako ng mga ganon. Pero tama po yung sinabi ni Dr. Roger na nakikita nga sa aura. Kung bagay yung darkness natin is kumukulong po sa katawan natin. So once na nakita mo yun sa tao, pwede tayong mag-advise na mga ano ba pwedeng gawin pa or ipagdasal siya. Sandali, parang ganito natin nakikita manifestation na walang ulo. Yes, apo. Di ba? Pag pinipicturan. Pag pinicturan, walang ulo, di ba? Sabi nila, bad omen daw yon. Apo. Yung mga ganun. Tapos sabi nila, sakluban mo raw ng sombrero para magkaulo. Paano ko talaga namang oras na niya, no? Patuyin mo na asin, pwede yung gano'n siguro. Hindi, mga biro lang ho yun, pero nangyayari ho yan. Especially, marami ngayon na... Ngayon, ang tanong, hindi demonic itong mga reapers na.
Hindi po. Hindi. Hindi po. Actually, tama po sabi ni Ma'am Jo na creation po din yan. So, they are doing their job. Apo. Naka-duty lang sila. 24/7 po. 24/7 naka-duty. May kilala akong healer, grabe yung healer na galit dun sa mga reapers kasi pinagagawa niya, binitin niya yung mga reapers. Hindi po. Sabi ko, trabaho naman nila yan, huwag ka nang magagalit sa kanila. Hindi mo yun. Kaya sabi sa Bible, hindi mo mapipigilan yung kamatayan eh. Oo nga, di ba? Kawawa naman yung mga reapers magbinitin mo pa. Brother Uzi, ikaw ba so far kailan ba nagbago yung pananaw mo sa buhay about this, tong ganitong practice about spirituality? Hindi ka ba nahirapan na mag-shift yung consciousness mo from a very limited thinking tapos bigla ka napasok sa ganito? Sobrang hirap po ng process. Kasi may mga times na may psychosis ako. Parang hindi ka grounded, hindi mataas energy mo pero hindi ka grounded. So para kang bukas lang. So pwede kang atakehin ng kung sino-sino pag ganun. Tas pag titignan ka ng ibang tao, parang kang nababaliw lang o kung ano-ano yung sinasabi mo, tas parang nag-freak out ka. Iba yan eh. Ganun yung process nagsasalita lang pero wala naman nakikita iba. Akala nabaliw na siya. May kinakausap siya, hindi namin nakikita. Ganon. Tas yung may yung schizophrenic, pwede siyang i-relate din doon na kapag hindi ka balance sa inner self mo. Doon, parang yun yung mga madami bumubulong sa'yo, ang dami mong nakikita na ikaw lang nakakita. Tas mga darkness yun. Ganun yung process ko po. Anong unang being na umalalay sa'yo to tell you na okay ka lang, nandoon ka at meron kang dapat na gawin? Nung 2018 po, yung mga unang guides ko na nagsabi sa akin is sila Archangel Michael, mga Galactics din. Yun yung mga una kong nakita na tinuturo nila kung paano ko siya itatransmute, kung ano ba yung lesson yan, kung bakit ka binubulungan. Yung mga binubulungan na yun, ayaw ko yun marinig. Parang yun yung nasa unconscious natin. So, kaya parang okay lang yan, sabi sa akin. Okay lang yan, pakinggan mo lang, tignan mo lang, observe mo lang. Mahalin mo yung part mo na yun. Tapos ayun, unti-unting lumalakas yung energy core ko. So kaya yun, parang feel good na ako. Ayun, salamat Brother Uzi. Si Chester uli, truly agree that we are electrical beings, that's why we are beings of light. And as what Dr. Joe said, that we need electricity to live. Ayan, alright. Oo nga, para tayong mga bumbilya lang, di ba, Brother Jay? Tama po yun. Kapag mayroon kang malakas na enerhiya, your light, pwede mong ibigay sa iba. Sa iba. You can share. Ayan. Ask ko lang po, sabi ni E&M, bakit yung malapit ng mamatay na tao, sinasabi niya na sa harap na niya yung kanyang tatay, nanay, mga kaibigan na namatay? Brother CJ, how do you answer to this question? Kasi po yung destination na pinuntahan din po ng mga relatives na wala sa atin is doon din naman po kasi tayo pupunta. So they are waiting ahead lang. Saka kaya nagpapakita sila kasi sila yung kilala mo. Yes, po. Yung sa memories. Mahirap kasi mag-adjust yung from your life as a person dito sa 3D na mag-shift ka sa kabila. Tama po. So kasi ang mga tao pag namamatay ito, mas bumubukas na yung consciousness niya. Mas lumalawak siya ng lumalawak. Kasi yung mga memories na yon, nakikita niya na yung mga past niya, kasama dito yung mga yumao na. Yun. Alright. Naku, Ma'am Jo, muli magandang gabi sa iyo. Ma'am, mayroon tayong announcement. Wala tayong oras, 4 minutes na lang. Para sa mga gustong matuto ng Reiki healing at baka meron pa kayong gustong ipagbigay alam sa ating mga viewers. Go ahead po. Opo, salamat po Ray sa muling pag-invite sa atin at naibahagi natin sa ating mga tagapakinig ang ating wisdom on how to deal with the dark forces. At inaanyayahan ko po yung mga nakikinig, lalo na po yung mga OFWs, mga doctors, nurses, mga health workers, na meron po tayong libreng pag-aaral bukas online ng paano natin mapalapad ang ating liwanag para lagi tayong in harmony doon sa mga evaporations. Paki-contact na lang po yung nasa ating Academy logo. Ayan. Salamat po sa inyo. Sa Auhay po ito, Auhay PH sa Facebook page. Ma'am Jo, maraming salamat po sa inyo, ma'am, and thank you sa mga ibinigay nyo sa amin na kaalaman at wisdom. Thank you so much po. Ayan, si Ma'am Jo, si
Brother CJ, anong masasabi mo sa ating mga babayan? And of course, lalo na sa mga tao na talagang curious lang muna. Actually, lahat naman nagsisimula sa curiosity, hindi ba? Opo. Pero mag-ingat lang. Opo. Mhm. So ayun, maraming salamat po sa mga nanood, po sa Gabi ng Misteryo, and I hope na marami po kayo natutunan sa amin, sa mga knowledge po Maraming na na-share nabibitin. namin. Maraming nabibitin. So yun, sa mga starting po sa spiritual is talagang una po dyan is yung curiosity, pero we need to think twice sa mga sasamahan o sasalihan po natin, and then we need to ask for a proper guidance sa mga talagang legit and mga official talaga na practitioner ng spirituality para po hindi tayo maligaw. Correct. Mararamdaman naman natin yan eh. Brother Jay, muli maraming salamat sa iyo. Yun, maraming salamat din po sa mga nanood at huwag tayong matatakot na harapin. Huwag kayong matatakot na pasukin. Saka spiritual warfare, okay lang naman yan. Chill lang kayo. So yun, huwag kayong matatakot ha. Walang dapat ikatakot. Yes. Ayan. So yun lang, remember the love lang lagi at mag-pray po tayo lagi. Yun lang, kailangan natin. Brother Elias, saan ka raw pwedeng matunghayan at makontak kung meron silang problema sa kanilang kapaligiran? Una po, marami po salamat uli at marami sa mga nakinig at nanood po. Sa Ray, maraming salamat. At ang masasabi ko po lang, tayo po dapat maging matapang tayo, no? Pagdating sa ating faith. Kasi lahat naman tayo iba-iba ang God, pero isa lang po yan eh. Dapat maniwala tayo na... Totoo, may pahabol dito. Totoo ba, sabi ni Beth Gray, pag hindi na raw tinirhan ng bahay, may good or bad spirit. Kasi po, kapitbahay namin, hindi na tinirhan, sila na ba nakatira? Yung mga spirit? Apo. Ganon? na ini-invade nila. Talaga? Nangyayari pala yun? Apo. Spiritual nga po ang labanan eh. Hindi po, di ba, spiritual, hindi natin sila nakikita. So dapat kung may bahay ka, tirhan mo. Yung iba po. Malaki nga yung bahay mo, nakatira, kwago. Hindi po nakikita. Hindi nakikita. Apo. Sa Facebook na lang po, Elias Pascasio. Tsaka sa TikTok po, Elias 08 Psychic. Veterano na po ito. Kaklasiko to kay Professor Jimmy. Brother Uzi, any advice sa ating mga babayan? Of course, sa mga interested na makakontakt ng mga galactic beings, ano bang dapat na gawin? Una-una, maraming salamat. Tuwan-tuwa sila, nakangiti sila. Maraming salamat sa inyo lahat na nandito kami ngayon. And sa mga nakikinig, ang advice ko sa inyo lang, from my heart, na patawarin nyo lahat ng ngayon ng may mga sama ng loob kayo dyan sa mga bahay ninyo. Patawarin nyo yung sarili din na nagkamali kayo, and patuloy nyong mahalin yung pamilya nyo, yung mga kaibigan nyo at yung mga ginagawa nyo sa buhay. And connect lang kayo sa light, mahalin nyo yung paligid nyo, kahit yung mga gamit ninyo, may energy din yan lahat. So value all things and connect to your inner selves. Love. I love you all. Thank you so much, Brother Uzi. Ay, salamat naman. Saka dapat matuto po tayong, walang problema, nagdarasal po tayo. Matuto po tayong mag-meditate. Yes. Naku, ang dami nyo matutuklasan sa meditation. Mamimit nyo yung mga spirit guides nyo, yung inyong guardian. Magsimula po tayo sa guardian angel. Lahat po tayo merong guardian angel. Salamat po sa matumutok po sa ating program Gabi ng Misteryo.